Nagkakaroon ka ba ng problema sa pag-login sa inyong GCash na parang hopeless ka na mag-login? And then, meron kang utang sa GLoan or sa GGives. Nag-iisip ka ngayon, paano mo babayaran yung inutang mo? Dahil hindi mo ba ma-access yung GCash mo, hindi ka na magbabayad? Well, yan ang pag-usapan natin ngayon. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron na akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat ang tungkol sa nangyari sa face verification or face recognition na hindi na makalagin yung ibang mga tao because of that issue. Pero hindi natin pag-uusapan yan dito. Ang pag-uusapan natin is yung mga hindi makalagin with GCash pero may utang sa GLoan or sa GGives or siguro even sa GCredit. Kapag ganun ba na hindi ka na maka-access sa GCash account mo, hahayaan mo na lang yung GLoan mo, yung GGives mo, or yung GCredit mo? Well, liable ka pa rin dun sa inutang mong pera. Meaning, kailangan mo pa rin magbayad. Pero siguro ang tanong nyo, ayaw nga bigyan ng access ni GCash Hindi ako magbabayad, hindi na ako makapagbayad. Well, hindi naman necessarily talaga ganon. Kahit wala kayong access sa GCash, pwede pa rin kayo magbayad ng dues nyo sa inyong GCredit, sa inyong GLoan, or sa GGives. And that is the right thing to do. Because masisira ang pangalan nyo, masisira ang credit score nyo, ang credit ratings nyo. Kailangan nyo pa rin magbayad. It is still your obligation to pay. Ngayon, kung ang tanong nyo sa akin, paano ba kayo makasali dito sa ating 50 pesos GCash giveaway? So, napaka-simple lang naman. Unang-una, kailangan na-subscribe na kayo dito sa channel ko. Pangalawa, i-like nyo ang video na to. And pangatlo, i-share nyo to sa inyong Facebook, YouTube, or Instagram account. Mamimili tayo ng winner na 50 pesos every video na ilalabas natin. And once na ma-reach natin ang 50,000 subscriber mark, mamimigay tayo ng isang cellphone. And hopefully, mag-continue ang ating pag-giveaway every 10,000 subscriber milestone na ma-reach natin. Paano magbayad kung hindi ko na ma-access ang aking GCash account dahil nga sa face recognition? Well, ito, napaka-simple. Tutulungan ko kayo. There are a couple of methods on how you can pay your existing loan na nasa GCash. One thing na doon is just keep on sending money or cashing in or putting money into your e-wallet kahit hindi nyo ma-access. Paano nyo ba gagawin yun? Napaka-simple lang naman. Punta kayo sa mga cash-in center, sabihin nyo, pa-cash in nga po ng ganitong amount. And then papadala nila, automatic na papasok sa inyong GCash account. So, meaning, nandun na yung pera sa inyong GCash account. And then, automatic naman na magdededuct ang inyong GLoan, GGives, or GCredit dues. So, kahit paano, nakabayad na kayo. Pero kung ang tanong nyo sa akin, hindi ko naman makikita na nabawas yun dahil hindi ko nabubuksan ang aking GCash account. Okay, sige. Then we go to other methods. Kung hindi kayo comfortable sa ganung setup. Ano-ano nga ba ang mga methods na pwede nyo gamitin? So you can pay using mga GCash partners. Nandyan ang BPI. So punta kayo sa mga BPI banks. Meron doon mga BPI Express machine. Magpipindot kayo doon ng transaction nyo and you just need to select bills payment. So basically magbabayad kayo using bills payment. Ito na lang yung instruction, but it is better to ask manong guards there or kung sino nag-assist dun sa BEA or dun sa BPI Express Assist machine kung paano magbayad ng GCash. Kung hindi naman accessible sa inyo ang BPI banks, pwede rin naman kayo magbayad sa mga bayad centers. So basically, yung gagawin mo lang naman is mag-fill up ka ng transaction slip sa bayad center and then i-input mo na yung information na kailangan mo. And then pag ipapasa mo na sa counter, just tell them na magbabayad ka with Fuse Lending. So available din naman ang pagbabayad ng inyong GLoan and GGives using Metrobank. So ito na lang din yung instruction for Metrobank. So basically, ganun din naman, over-the-counter na payment lang din using the deposit slip naman ni Metrobank. And then, pag nafilapan nyo na yun, nandun na kayo sa teller, sasabihin nyo lang din na magbabayad kayo ng inyong GLoan or GCredit dues. Okay, so lastly, if ang mas accessible sa inyo ay ang BDO, dahil napakaraming branches ang BDO, then meron din naman tayo instruction for BDO. So basically naman, with BDO, kailangan naman naka-enroll si Fuse Lending sa inyong BDO account as a biller for you to be able to pay
your GLoan and GCredit dues. So ito na lang din yung instruction for you to pay your GLoan and GGives dues using ATM, and yan naman using your online video account. Hindi ko na lang din i-run through or i-mention lahat kasi napaka-detailed step naman yan. I-pause nyo na lang itong video na to for specific payment method na kailangan nyo. So again guys, hindi necessarily na walang kayo ng access with GCash, hindi na kayo magbabayad ng inyong GLoan or GGives dues. So responsible pa rin natin as a borrower to pay our dues on time. Yun lang naman ang masasabi ko. Before we end this video, mag-shoutout muna tayo. And shoutout kay Sir at Jomar Cortez-HP7QE. Sir Jomar Cortez. Sabi niya, salamat po. Inaabangan ko mga videos mo. Nakaka-learn po. Thank you rin po Sir Jomar for your kind words and sa pagtulong sa paglago ng aking channel, sa patuloy na pagsuporta. Maraming salamat po. So yun lang muna for today's video. Maraming salamat. Thank you for watching. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!